Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong mag-iiwan ng marka at magpapatibok muli sa ating mga damdamin? Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang damit o sa bigat ng kanyang pangalan. Pero paano kung sa mundong iyong ginagalawan, ito ang tanging basihan? Paano mo ipaglalaban ang iyong dignidad kung ang mismong katotohanan ng iyong pagkatao ang ginagamit na sandata laban sa iyo? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Sinag at ang unang sampal ng katotohanan sa kanyang buhay. Ang maharlikang aralan ng silangan ay hindi isang ordinaryong paaralan. Para itong isang palasyong itinayo, hindi lamang gamit ang semento at bakal, kundi pati na rin ang mga pangarap at kapangyarihan. Ang matatayog nitong tarangkahan ay tila humihiwalay sa ordinaryong mundo sa labas. Sa loob, ang bawat pasilyo ay makintab na parang salamin. Ang bawat hardin ay inalaga ang parang isang obra maestra. Para kay Sinag Soliman, ang bawat hakbang sa loob ng Maharlika ay isang panaginip na nagkatotoo. Mahigpit niyang hawak ang kanyang mga papeles ng scholarship, ang tanging pasaporte niya sa mundong ito. Ang simple niyang bestida at medyo may kalumaan ng sapatos ay tila sumisigaw ng kaibahan sa gitna ng mga estudyanteng nakasuot ng mga damit na may pangalan ng mga sikat na taga-disenyo. Ngunit hindi niya iyon inalintana. Ang mahalaga, narito na siya. Ang kailangan niya lang gawin ay mag-aral ng mabuti, huwag gumawa ng gulo, at abuti ng pangarap niya para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad siya patungo sa cafeteria, sa kanyang unang araw, hindi niya maiwasang mamangha. Ang mga ilaw na nakasabit sa mataas na kisame ay parang mga bituin. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong lutong pagkain ay naghahalo sa hangin. Sa sobrang pagkamangha, hindi niya namalayan ang grupong papalapit sa kanya. Isang saglit lang, isang maling pag-ikot, isang bangga. Aray! Ang kaping hawak ni Sinag ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa isang puting-puting bag na may gintong tatak. Namilog ang mga mata ni Sinag. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila huminto. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanila. What the... Sigaw ng babaeng may-ari ng bag. Maganda siya. Parang isang manika. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Look what you've done! Yuck! Ang lagkit! Ito si Perla Valderrama, ang kinikilalang reyna ng Maharlika. Ang anak ng isa sa pinakamalaking benefactor ng eskwelahan. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang kumukuha ng panyo sa kanyang bulsa. Papasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Pupunahasan ko. Ngunit bago pa man niya maidampi ang panyo, malakas itong tinabig ni Perla. Don't you dare touch my bag with your filthy hands. Kadiri, alam mo ba kung magkano to? This costs more than your entire life savings. Ang mga kaibigan ni Perla sa likod ay nagtawanan. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa buong cafeteria. Sorry talaga, muling sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Gagawin ko ang lahat para... Ang lahat? Putol ni Perla, isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang sarili niyang baso ng iced tea mula sa isang kaibigan. You know what? Parang kulang pa sa kulay yang uniform mo. Let me help you. At sa harap ng daan-daang estudyante, dahan-dahan niyang ibinuhos ang natitirang malamig na iced tea sa ulo ni Sinag. Tumulo ang malagkit na likido mula sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, hanggang sa mabasa ang puting uniforme niya. Walang kumibo, walang tumulong. Tila lahat ay takot na madamay sa galit ni Perla Valderrama. Nakatayo lang si Sinag doon, basang-basa at napapahiya. Ngunit hindi siya umiyak. Itinaas niya ang kanyang paningin at tiningnan si Perla ng diretso sa mga mata. Sa loob-loob niya, isang tinig ang nagsasabi,
Huwag kang papatinag, Sinag. Huwag mong ibibigay sa kanila yan. Isang ngisi ang sagot ni Perla. Ayan, mas bagay sa'yo. Pagkatapos ay tinalikuran na niya si Sinag na parang isang basurang itinapon lang sa daan. Habang paalis ang grupo ni Perla, naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna. Imbes na tumakbo, huminga siya ng malalim, dahan-dahang yumuko at pinulot ang mga baso at tissue sa sahig. Sa gitna ng katahimikan, ang simpleng kilos na yon ay isang pagpapakita ng dignidad na hindi kayang basain ng kahit anong inumin. Dali-dali siyang nagtungo sa pinakamalapit na banyo. Habang pinupunasan ang mantsa sa kanyang uniforme, pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ito ang simula na inasahan niya. Hindi ito ang pangarap niya. Ngunit hindi siya susuko. Para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan, kakayanin niya ito. Nang medyo nahimasmasan na siya, akma na sana siyang lalabas ng cubicle nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Perla mula sa labas, kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtago siya at pinakinggan ang kanilang usapan. "Grabe ka, girl! That was epic!" sabi ng isang boses. "Kulang pa yon," sagot ni Perla. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkasuklam. A scholarship student, acting all high and mighty. Akala niya siguro porket matalino siya, pwede na siyang magkalat dito. She needs to learn her place. So what's next? Tanong ng isa pa. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Bago nagsalita muli si Perla. "Hindi pa tayo tapos sa kanya," sabi nito. May halong pananabik sa kanyang tono. "Mag-isip kayo. Bibigyan natin siya ng isang welcome gift na hinding-hindi niya makakalimutan. Isang leksyon na magpapatakbo sa kanya palabas ng Maharlika." Narinig ni Sinag ang mahihinang tawanan at pagsang-ayon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niyang nakahawak sa pinto ng cubicle ay nanginig. Ang malamig na takot ay gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa sa iced tea na ibinuhos sa kanya. Ngayon, alam na niya. Ang nangyari sa cafeteria ay hindi isang aksidente. Iyon ay simula pa lamang. Kinabukasan, hindi ang tunog ng alarm clock ang gumising kay Sinag, kundi ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Nang una, inakala niyang baka maaga lang siyang ginigising ng kanyang ina para mangumusta. Ngunit nang abutin niya ito, bumungad sa kanya ang daan-daang notifikasyon mula sa iba't ibang social media apps. Napakunot ang kanyang noo. Hindi siya sikat. Ang mga kaibigan niya sa social media ay iilan lang. Bakit biglang dumami ng ganito? Binuksan niya ang isa sa mga notifikasyon at doon, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang litrato niya. Kuha kahapon sa cafeteria noong siya'y basang-basa at nakayuko. Isang anggulong hindi niya namalayan. Isang kuhang nagpapakita ng lahat ng kanyang kahinaan sa sandaling iyon. Ang litratong iyon ay nakapost sa isang sikat na Maharlika Confessions page. Ngunit hindi ang litrato ang pinakamasakit. Ito ay ang caption sa ilalim nito. "Kawawang daga, naghahanap ng pusa." Ang bagong scholarship student ng Maharlika nagpapansin sa ating Queen P. Sinadyang tapunan ng kape ang bag ni Perla para mapalapit. Ingat sa mga ganitong klaseng ahas, mga Maharlikans, ang kanilang nangiti ay ginagamit para manuklaw ng mga mayayaman. Gold Digger 101, Dagang Maharlika. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Gold Digger, daga, ahas. Ang mga komento sa ilalim ay mas malala pa. Libo-libo ito. May mga tumatawa, may mga nandidiri, may mga nagbabahagi pa ng ibang mga anggulo ng litrato na hindi niya alam na may kumuha pala. Ang kanyang simpleng pag-iral ay ginawang isang sirko para pagtawanan ng lahat. Ito na siguro ang welcome gift na narinig niyang pinag-uusapan ni na Perla. Isang lason na inihanda
para sirain siya bago pa man siya makapagsimula. Buong tapang siyang naligo, nagbihis, at naglakad papasok sa paaralan. Ngunit sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng Maharlika, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Ang mga estudyanteng dati hindi siya pinapansin, ngayon nagbubulungan pagdaan niya. May mga humaharang sa kanyang dinaraanan para lang tignan siya mula ulo hanggang paa na may kasamang mapanuyang ngiti. Ang pasilyo na dati puno ng pag-asa para sa kanya, ngayon tila isang mahabang entablado ng kanyang kahihiyan. Pumasok siya sa kanyang klase sa kasaysayan. Ang propesor nila, si Gianying de Leon, ay isang babaeng kilala sa pagiging istrikto pero patas. Ngunit nang magtaas siya ng kamay para sumagot sa isang tanong, tila hindi siya nakita nito. Lumipas ang tingin ng guro sa kanya na parang hangin lang siya. Nang pangalawang beses siyang magtaas ng kamay, ibang estudyante pa rin ang tinawag. Naramdaman ni Sinag ang panlalamig sa kanyang sikmura. Pati ba naman dito? Pati ba naman ang mga taong dapat ay mas nakakaalam? Naniwala sa kasinungalingan? Hindi na niya kinaya. Pagkatapos ng klase, imbes na pumunta sa cafeteria, dahan-dahan siyang lumabas ng campus. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit at tahimik na coffee shop, ilang kanto mula sa Maharlika. Kapihan, payapa. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay tila isang mainit na yakap. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi kung saan walang makakakita sa kanya. Doon, sa wakas, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mundo ay parang isang malaking halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Ang galit at lungkot ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero para saan? Sino ang makikinig? Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang lukot-lukot ng sobre. Sa loob nito ay ang kanyang acceptance letter at ang sulat ng kumpirmasyon ng kanyang scholarship. Binasa niya ang mga salitang nagbigay sa kanya ng hindi masukat na ligaya, ilang buwan na ang nakalipas. Dahil sa iyong natatanging talino, dedikasyon, at hindi matatawarang potensyal, ikinagagalak naming ipagkaloob sa iyo ang Lacansilang Scholarship. Lacansilang, ang maalamat na nagtatag ng paaralan. Isang pangalang halos hindi na nababanggit sa loob ng Maharlika. Ngunit para kay Sinag, ang pangalang yon ay sumisimbolo sa pag-asa. Humigpit ang hawak niya sa sulat. Hindi siya magpapatalo. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang daga, kung gayon, matututunan niyang mabuhay kahit sa pinakamadilim na sulok. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang ahas, kung gayon, matututunan niyang maging tahimik at maghintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw pabalik. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos ang sarili. Nag-order siya ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Habang dahan-dahan niya itong hinihigop, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na siya magiging biktima. Nang biglang mag-vibrate muli ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong binuksan. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig muli ang kanyang buong katawan. Bien ko'y Maharlika di, kung ayaw mong pagsisihan ang lahat ng ito. Ang mensahe sa telepono ni Sinag ay parang isang multong bumubulong sa kanyang isipan buong umaga. Sinubukan niyang isantabi ito, pilit na itinuon ang atensyon sa kanyang mga klase. Ngunit ang bawat pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa, kahit pagaling lang sa ibang notifikasyon, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Nang matapos ang kanyang huling klase sa hapon, nag-aalangan siyang lumabas. Alam niyang sa labas ng silid-aralan ay naghihintay ang mga mapanuring mata at masasakit na bulungan. Huminga siya ng malalim.
Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, Sinag. Naglakad siya sa grand hallway ng Maharlika, isang malawak na espasyo na may marmol na sahig at matataas na arko. Dito nagtitipon ang mga estudyante pagkatapos ng klase. Gaya ng inaasahan, nang dumaan siya, ang masayang ingay ay bahagyang humina at napalitan ng mga pabulong na usapan. Naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Ngunit may biglang nag-iba sa paligid. Ang mga bulungan ay tuluyang naputol. Ang mga estudyante ay biglang tumahimik at napatayo ng tuwid, tila mga sundalong nakakita ng kanilang general. Isang malakas at ritmikong tunog ng takong ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Papalapit ng papalapit. Mula sa malaking pinto sa dulo ng hallway, isang babae ang maringal na pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang edad. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay hindi mo mababakasan ng anumang emosyon maliban sa yelo. Sa likod niya ay ang kanyang anak, si Perla, na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ito si Senyora Isadora Valderrama. Ang lahat ay nagbigay daan. Ang dagat ng mga estudyante ay nahati para sa kanya. Ngunit hindi siya tumingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata, na parang mga mata ng isang agila, ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Kay Sinag. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sinag. Ang bawat hakbang ni Senyora Isadora palapit sa kanya ay parang isang mabagal na paghatol. So ito pala, sabi ng senyora. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Huminto siya sa mismong harap ni Sinag. Napakalapit na, kaya nang amuyin ni Sinag ang mamahalin nitong pabango. Ito pala ang babaeng gumugulo sa anak ko. Hindi nakasagot si Sinag. Ang kanyang dila ay tila na manhid. Narinig ko ang lahat. Patuloy ni Senyora Isadora. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas. Sapat na para marinig ng lahat ng nakapaligid. Narinig ko kung paano mo sinadyang banggain ang anak ko. Narinig ko kung paano mo siya sinusundan. Kung paano mo sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Sabihin mo sa akin, Ineng. Lalo pa siyang lumapit. Magkano? Magkano ang kailangan mo para layuan mo na ang pamilya namin? Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga estudyante. Ang akusasyon ay malinaw at nakakabingi. Si Sinag ay pinapalabas na isang desperadang manggagamit. Hindi po totoo yan. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Sinag na sumagot, kahit nanginginig ang kanyang boses. Isang aksidente lang po ang nangyari. Aksidente? Putol ng senyora. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mga batang tulad mo, hindi naniniwala sa aksidente. Ang lahat ay plinano. Akala mo siguro, dahil nakapasok ka dito sa pamamagitan ng awa, may karapatan ka ng mangarap na maging kapantay namin. Akala mo ba, ang apelyido naming Valderrama ay isang bagay na pwede mong basta-basta na lang dikitan? Tumingin si Sinag kay Perla, na nakatayo sa likod ng ina nito. Nagtatago sa anino ng kapangyarihan nito. Nakita niya ang kasiyahan sa mga mata nito. Muling hinarap ni Sinag si Senyora Isadora at sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Ginang, sabi niya nang may paggalang ngunit may diin. Hindi ko po alam kung anong kwento ang sinabi sa inyo ng anak ninyo, pero wala po akong ginagawang masama. Nandito po ako para mag-aral. Ang pag-urong sa pagiging formal at ang paggamit ng ginang imbes na senyora ay isang maliit na akto ng pagsuway. Isang pagpapakita na hindi siya natatakot. At napansin niyo ni Senyora Isadora. Ang kalmadong maskara ng senyora ay biglang gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Walang modo, anas niya. Pagkatapos ng lahat, ikaw pa ang may ganang magmatapang. At itinaas niya ang kanyang kamay. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang malutong,
Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng buong hallway. Napapikit si Sinag sa sakit. Naramdaman niya ang init at hapdi na kumalat sa kanyang pisngi. May pumait na lasa sa kanyang bibig, lasa ng dugo mula sa kanyang labi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi luha ang bumungad, isang kakaibang kalinawan. Ang lahat ng takot na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw, ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng kahihiyan, lahat ay tila naglaho at napalitan ng isang bagay na mas matindi pa. Isang malamig at matigas na galit. Hindi siya umiyak, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Senyora Isadora. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang biktima. Ito ay tingin ng isang taong ginising mula sa isang masamang panaginip at ngayon ay handa ng lumaban. Naramdaman ni Senyora Isadora ang pagbabago. Bahagya siyang napaatras sa tindi ng tinging iyon. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, hindi rin pabulong. Ito ay malinaw, matatag, at sapat na para marinig ng lahat ng taong nakapaligid sa kanila, mga saksi sa kanyang pagyurak at sa kanyang muling pagbangon. Senyora, sabi niya, ang bawat pantig ay may bigat. Isang araw, babayaran ninyo ang ginawa ninyong ito. Ang gabi pagkatapos ng insidente sa hallway ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Sinag. Hindi siya halos nakatulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa alaala ng sampal, ang tunog, ang sakit, at ang nakakainsultong tingin sa mga mata ni Senyora Isadora. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may bagong tumutubo sa kanyang puso. Hindi na takot, kundi isang matibay na determinasyon. Ang paghihiganti ay hindi niya hangad. Ang alam niya lang, hindi na siya pwedeng manatiling isang anino na tinatapakan. Ang hustisya ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. At kung walang tutulong sa kanya, siya mismo ang gagawa ng paraan. Kinabukasan, ibang Sinag na ang pumasok sa Maharlika. Ang kanyang mga balikat ay mas tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na umiiwas sa tingin ng iba. Mayroon ng bigat at layunin ang bawat hakbang niya. Imbes na dumiretso sa kanyang silid-aralan, isang lugar ang kanyang tinungo, ang puso ng kaalaman sa Maharlika, ang lugar kung saan ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa impormasyon, ang aklatan. Ang aklatan ng Maharlika ay parang isang katedral. Matataas ang mga estante na puno ng libo-libong aklat. May mga malalaking bintanang salamin na nagpapasok sa liwanag ng araw. At may isang katahimikang halos sagrado. Dito, pantay-pantay ang lahat. Ngunit hindi mga libro sa kanyang kurso ang hanap ni Sinag. Ang kanyang target ay ang archives section, isang bahagi ng aklatan, kung saan nakatago ang kasaysayan ng paaralan, mga lumang yearbook, mga ulat, at mga dokumento ng administrasyon na bukas para sa publiko, kung alam mo lang kung paano hanapin. Sa ilalim ng pagkukunwaring nagre-research para sa isang assignment, nagsimula siyang maghalungkat. Ginamit niya ang kanyang talino hindi para sa akademya, kundi para sa isang investigasyon. Ang kanyang unang layunin, alamin ang lahat tungkol sa pamilyang Valderrama at ang kanilang kaugnayan sa paaralan. Ilang oras siyang nagbasa. Nalaman niyang ang mga Valderrama ay naging benefactor ng paaralan sa loob ng halos 2 dekada. Ang kanilang pangalan ay nakaukit sa mga plaque ng ilang gusali, kabilang na ang bagong library wing. Sila ang nagpopondo sa maraming scholarship. Ironically, mga scholarship na katulad ng sa kanya. Habang mas malalim ang kanyang paghahanap, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang lumang financial report ng paaralan mula na 5 taon na ang nakalipas, may isang malaking donasyon mula sa Valderrama Corporation para sa pagpapatayo ng isang bagong gymnasium.
Ngunit nang tignan niya ang mas bagong mga dokumento, ang gymnasium ay hindi kailanman naitayo. Ang pondo ay tila inilipat sa ibang mga miscellaneous projects na hindi malinaw kung ano. May mali. Ramdam niya ito. Kinagabihan, sa kanyang maliit na dorm room, hindi siya tumigil. Gamit ang pampublikong wifi ng paaralan, binuksan niya ang online portal ng aklatan. Dito may access ang mga estudyante sa mga digitized na kopya ng ilang mga dokumento. Dito niya sinimulan ang kanyang tunay na paghuhukay. Sa pagitan ng mga pahina ng mga board meeting minutes at mga taunang ulat, isang pangalan ang palaging lumilitaw sa tuwing may malalaking transaksyon na sangkot ang pamilya Valderrama. Lakan Silang, ang nagtatag ng paaralan. Ngunit napansin niyang biglang nawala ang pangalan nito sa mga dokumento mga 10 taon na ang nakalipas. Tila naglaho na lang ito. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang file ang aksidente niyang nabuksan. Isang lumang kopya ng orihinal na student handbook mula pa noong panahon ng pagkakatatag ng Maharlika. Binasa niya ang mga pahina nito at doon, sa isang maliit na seksyon na halos nabura na sa mga bagong bersyon, natagpuan niya ang isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Article 5, Section 3, The Founders Clause on Student Welfare. It is the sworn duty of this institution to protect any student, regardless of social standing, from any form of abuse, harassment, or intimidation, especially from those who hold power and influence within the school. Any student who is a victim of such has the right to a direct and confidential appeal to the Founder's Office or his designated representative. This clause is irrevocable. Isang irrevocable clause. Isang nakalimutang probisyon. Isang sandata. Ngunit sino ang designated representative kung matagal nang wala ang nagtatag? Bumalik siya sa paghahanap sa mga financial records. Gabi na at pagod na ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumuko. At doon, sa isang nakatagong folder ng mga annex at mga resibo, nakita niya ito. Isang malaking pagbabayad na inaprubahan ng Valderrama Foundation para sa Library Expansion Project. Ang bayad ay napunta sa isang construction company na tinatawag na Silangan Builders. Napakunot ang noo ni Sinag. Walang record ng isang malaking construction company na may ganoong pangalan. Nag-search siya online. Walang website, walang address, walang kahit anong impormasyon. Isa itong multo. Isang kumpanyang multo na binayaran ng milyon-milyon. At ang pangalan nito? Silangan. Pareho ng pangalan sa kanyang eskwelahan. Maharlikang aralan ng Silangan. Hinawakan ni Sinag ang kanyang ulo. Ang lahat ay tila magkakaugnay. Ngunit hindi pa niya buo ang larawan. Ang alam niya lang, ang mga lihim ng mga Valderrama ay nakatago sa mga papel na ito at isa-isa, hahanapin niya ang mga ito kahit gaano pa kalalim ang pinagbaunan. Isinara niya ang kanyang laptop. Sa labas, ang buwan ay maliwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito isang laban ng lakas o yaman. Ito ay isang laban ng talino. At sa larong iyon, alam ni Sinag na mayroon siyang pag-asang manalo. Para sa lahat sa Maharlika, si Perla Valderrama ay isang diyosa. Ang kanyang bawat damit ay bago, ang kanyang bawat galaw ay perpekto, at ang kanyang buhay ay isang panaginip. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo sa kanyang malawak na walk-in closet na puno ng mga damit na nagkakahalaga ng milyones, ang panaginip ay mas malapit sa isang bangungot. Ang kanyang telepono ay nakasandal sa salamin, naka-speaker mode. Sa kabilang linya, isang malamig at walang emosyong boses mula sa bangko ang nagsasalita. At base po sa aming records, Ms. Valderrama, your credit card has been declined for the 4th time this week. Ang inyo pong outstanding balance ay umabot na sa maximum limit. What? That's impossible. Inis na sagot ni Perla habang pilit na isinusuot ang isang pares ng hikaw na diamante. Maybe your system is just slow.
try it again. Ma'am, nasubukan na po namin. Hindi na po talaga papasok ang transaction hanggat hindi po kayo nakakapagbayad ng kahit man lang po minimum amount due. Paliwanag ng ahente. Napatigil si Perla. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang imahe ng isang perpektong prinsesa. Pero ang katotohanan, ni pambili ng bagong sapatos online ay hindi niya magawa. Fine. Whatever. I'll handle it. Sabi niya bago padabog na pinatay ang tawag. Ibinato niya ang telepono sa kanyang malambot na kama. Ang lahat ng ito ay nakakabaliw. Ang kanyang allowance ay hindi na dumarating sa tamang oras. Ang mga credit card niya, isa-isang nagiging walang silbi. Ngunit ang utos ng kanyang ina ay malinaw. Maintain your image. The Valderrama name is all we have left. Maya-maya, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Anak, handa na ang hapunan, sabi ng kanilang kasambahay. Bumuntong hininga si Perla. Hapunan. Isa na namang pagtatanghal ng perpektong pamilya sa harap ng isa't isa. Ang kanilang dining hall ay pwedeng isabak sa isang magazine. Isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, mga kandelabrang kristal na nakasabit sa kisame, at mga kubyertos na pilak na kumikinang. Ngunit ang karangyaan ng paligid ay kabaliktaran ng lamig sa pagitan ng 2 taong nakaupo. Si Perla at ang kanyang inang si Senyora Isadora. Ang kanyang ama ay gaya ng dati, wala. Nasa business trip, ang palaging dahilan. Tahimik silang kumakain. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang maririnig. May tumawag na naman mula sa Alcantara Group kanina. Basag ni Senyora Isadora sa katahimikan, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. They are backing out of the real estate deal. Sinasabi nilang unstable daw ang ating financial standing. So, they're not the only investors in this city. Walang ganang sagot ni Perla. Biglang ibinagsak ng senyora ang kanyang tinidor. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo naiintindihan, Perla. Anya, ang kanyang boses ay may bahid ng panik na pilit niyang tinatago. Hindi lang sila. Ang mga Del Rosario, ang mga Say, lahat sila, unti-unting lumalayo. Ang mga bangko, hindi na tayo pinapautang. Ang mga kasosyo ng daddy mo, bigla na lang hindi matawagan. Sa sobrang diin ng kanyang pagkakahawak, ang kupitang kristal sa kanyang kamay ay nabasag. Ang pulang alak ay dumaloy sa puting mantel, parang dugo. Napatalon si Perla sa gulat. Tinitigan ni Senyora Isadora ang basag na kupita. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Perla. Ang pangalan natin, ang imahe natin sa Maharlika, iyan na lang ang natitirang kapital natin. Ang eskwelahang iyon niyon ay hindi lang isang paaralan. Ito ay isang network. Ang mga anak ng mga business partners natin, mga politiko, mga hukom, nandoon silang lahat. Ang koneksyon na makukuha mo dyan, ang tanging paraan para makabangon tayo muli. Anong gusto mong gawin ko? Nanginginig na tanong ni Perla. Ngayon lang niya nakitang ganito ang kanyang ina. Desperada. Gawin mo ang dapat mong gawin, maring sabi ng senyora. Maging reyna ka. Ipakita mong hindi tayo natitinag. At yang babaeng scholar na yan, yang sinag na yan, siya ay isang dumi, isang mantsa sa perpektong imahe natin. Ang kanyang pagmamatapang ay isang banta. Kapag nakita ng mga tao na kaya tayong sagot-sagutin ng isang hamak na pulubi, iisipin nilang mahina na tayo. Tumayo si Senyora Isadora at lumapit kay Perla. Hinawakan ang kanyang baba at itinaas ito. Kailangan mong sirain siya. Tanggalin mo siya sa Maharlika. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Naiintindihan mo ba ako? Ang kinabukasan ng pamilyang ito ay nakasalalay sa'yo. Pagkatapos noon,
Tinalikuran na siya ng kanyang ina. Iniwan siyang mag-isa sa malawak at malamig na silid, kasama ang basag na kopita at ang mantsa ng alak sa mesa. Umakyat si Perla sa kanyang kwarto. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nahiga siya sa kama, niyakap ang unan, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang takot. Takot na mawala ang lahat. Gabi na nang bumangon siya para uminom ng tubig. Habang pababa siya sa hagdan, napadaan siya sa study room ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, pabulong ngunit puno ng pagmamadali. Hindi nila pwedeng malaman ang tungkol sa library project, sabi ni Senyora Isadora sa kausap nito sa telepono. Oo, ginamit natin ang Silangan Builders para mailabas ang pera kung may mag-iimbestiga. Kung lalabas ang katotohanan doon, tapos na tayo. Lahat. Mawawala lahat sa atin. Nanigas si Perla sa kanyang kinatatayuan. Library project? Silangan Builders? Hindi niya maintindihan ang lahat, pero sapat ang kanyang narinig para malaman na may isang malaki at madilim na sikretong itinatago ang kanyang ina. Isang sikretong may kakayahang bumuwag sa kanilang palasyong gawa sa kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente ng sampalan. Ginamit ni Sinag ang katahimikan bilang kanyang kalasag. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aaral sa umaga at sa kanyang lihim na imbestigasyon sa gabi. Ang bawat piraso ng impormasyon na kanyang natutuklasan tungkol sa mga Valderrama ay nagpapatibay sa kanyang loob. Ngunit ang katahimikang ito ay may kasamang panganib. Sa bawat paglakad niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid. Hindi na ito ang mga mapanuring tingin ng dati. Iba na ito. Ito ay tingin ng mga taong nag-aabang, tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Naging mas maingat siya, mas mapagmatsyag. Sa kabilang dako, ang katahimikan ni Sinag ay isang bagay na hindi maintindihan ni Perla. Sanay siya sa mga luhang umaagos, sa mga pagsusumamo. Ang dignidad at tahimik na paglaban ni Sinag ay isang personal na insulto. Lalo pat ang pagiging desperada ng kanyang pamilya ay mas lalong tumitindi. Kailangan niyang kumilos. Isang hapon, sa isang tagong bahagi ng hardin ng Maharlika, kinita ni Perla ang isang estudyanteng hindi gaanong kilala. Isang lalaking laging nag-iisa at halatang may problemang pinansyal. Si Marco. Alam kong kailangan mo ng pera, bungad ni Perla. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa lamesang bato sa pagitan nila. At ako, may kailangan akong pabor. Namilog ang mga mata ni Marco nang makita ang laman ng sobre. Anong kailangan kong gawin? Ngumisi si Perla. Simple lang, kailangan mo lang magtanim. Ang araw ng kanilang midterm examination sa business law ay dumating. Ito ang isa sa pinakamabigat na pagsusulit sa semestre. Ang buong klase ay abala sa huling sandaling pagre-review. Si Sinag naman, bagamat kinakabahan, ay kampante. Pinag-aralan niya ito ng husto. Ito ang kanyang teritoryo, ang larangan kung saan siya ay tunay na magaling. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanilang mga libro, walang nakapansin sa tahimik na pag-alis ni Marco. Walang nakapansin sa pagpunta niya sa hanay ng mga locker. At walang nakapansin sa mabilis niyang pagbukas ng locker ni Sinag gamit ang isang duplicate na susing ibinigay ni Perla at sa paglalagay ng isang maliit na papel sa loob ng isa sa mga libro nito. Natapos ang pagsusulit. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante. Si Sinag ay isa sa mga huling natapos. Sinisigurado na bawat sagot niya ay tama. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Kahit anong gulo ang ibato sa kanya, ang kanyang talino ay isang bagay na hindi nila maaagaw. Ngunit paglabas niya ng examination hall, bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga.
Ang Dean of Student Affairs, si Gingyang Salcedo, isang babaeng kilalang malapapit sa mga Valderrama, ay nakatayo sa gitna ng pasilyo, kasama ang ilang guro at security personnel. At sa likod nila, si Perla at ang mga kaibigan nito na may mga ekspresyong nagpapanggap na nag-aalala. Sinag Soliman, tawag ni Gangelo Salcedo. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Mayroon kaming natanggap na ulat, isang seryosong akusasyon ng academic dishonesty. Po? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. May nagsabing nakita kang may dalang kodigo bago ang pagsusulit. Patuloy ng Dean. Para sa kapakanan ng lahat, kailangan naming inspeksyonin ang iyong mga gamit at ang iyong locker. Ang mga estudyanteng papalabas ay nagsimulang magkumpol, bumubuo ng isang bilog ng mga usisero. Ito na naman, isang pampublikong pagpapahiya. Wala po kayong makikita, matatag na sabi ni Sinag, bagamat ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Handa po akong buksan ang aking locker. Ang mahabang paglakad patungo sa kanyang locker ay parang isang martsa patungo sa kamatayan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat bulungan ay parang karayom. Huminto sila sa tapat ng kanyang locker. Buksan mo, utos ng Dean. Buong kumpiyansang ipinasok ni Sinag ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Malinis at maayos ang loob. Ilang libro, isang notebook, isang payong. Tignan ninyo, sabi ni Sinag. Ngunit si Gingasan Salcedo ay hindi tumingin sa kanya. Sumenyas ito sa isang guro na siyang maghalongkat. Kinuha ng guro ang libro sa business law. At habang binubuklat niya ito, isang maliit na papel na nakatupi ang nahulog mula sa mga pahina. Dinampot ito ng Dean. Binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Nakasulat dito, gamit ang maliliit na letra, ang mga sagot sa halos kalahati ng mga tanong sa katatapos lang na pagsusulit. Isang malakas na "oh" ang narinig mula sa mga estudyante. Napatingin si Sinag sa papel, pagkatapos ay sa mukha ni Perla na nasa di kalayuan. Nakita niya ito, isang bahagyang pag-angat sa sulok ng mga labi ni Perla, isang ngiting demonyo na agad ding nawala at napalitan ng kunwaring pagkabigla. At sa sandaling iyon, naintindihan na ni Sinag ang lahat. Ang katahimikan, ang mga nakamasid na mata, ito ang bitag. At nahulog siya dito nang walang kalaban-laban. Hindi sa akin yan, sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay nabasag sa gulat at galit. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Frame up to. Lahat ng nahuhuli, yan ang sinasabi. Malamig na tugon ni Gong Salcedo. Sumama ka sa amin sa opisina ng punong guro. Habang dinadala siya ng mga gwardiya palayo, ang mga bulungan ay naging hayagang pangungutya. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang yon. Sa loob ng opisina, ang punong guro, isang matandang lalaki na laging mukhang pagod, ay tinitigan siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Miss Soliman, ang ebidensya ay malinaw, sabi nito sa isang mabigat na boses. Ang pandaraya sa isang major examination ay ang pinakamabigat na kasalanan sa Maharlika. Dahil dito, ikaw ay haharap sa isang disciplinary hearing sa susunod na linggo. At ipinapaalam ko sa iyo ngayon pa lang, ang pinakamataas na parusa para dito ay permanenteng pagpapatalsik sa paaralang ito. Ang conference room kung saan ginanap ang disciplinary hearing ay malamig at walang buhay. Ang mahabang lamesa ay napapaligiran ng mga miyembro ng disciplinary board, mga matatandang lalaki at babae na may mga seryosong mukha, tila mga hukom na nakahanda ng magbaba ng hatol. Sa gitna ay ang punong guro at sa tabi niya ay si Ging Salcedo, ang dean na may hawak ng folder ng kaso ni Sinag. Si Sinag ay nakaupo sa isang silyang mag-isa
Sa kabilang dulo ng lamesa, kaharap silang lahat. Ang pakiramdam ay hindi ito isang pagdinig, kundi isang interogasyon. Miss Soliman, simula ng punong guro, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Alam mo kung bakit ka naririto. Ang ebidensya laban sa iyo ay malakas. Meron ka bang nais sabihin para sa iyong depensa? Huminga ng malalim si Sinag. Ito na yon. Pinakakalma niya ang kanyang sarili at nagsalita. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kabang nararamdaman. Opo, Ginoo. Una sa lahat, gusto kong sabihin na wala po akong kasalanan. Sa buong buhay ko bilang mag-aaral, mula elementarya hanggang ngayon, ni minsan ay hindi po ako nasangkot sa anumang uri ng pandaraya. Ipinatong niya ang isang manipis na folder sa mesa. Nandyan po ang kopya ng aking mga grado at mga parangal. Bakit po ako magsisimulang mandaya ngayon sa isang subject na alam ko pong kaya kong ipasa ng may mataas na marka? Ang motibo ay hindi na mahalaga kung ang ebidensya ay nasa amin na. Sabat ni General Salcedo, binubuklat ang folder ng kaso. Ang kodigo ay nakita sa loob ng iyong personal na locker, sa loob ng iyong libro. Isang locker na maaari pong buksan ni numan kung mayroon silang duplicate na susi. Isang libro na maaaring lagyan ng kahit ano nang hindi ko nalalaman. Matalinong sagot ni Sinag. Ang tanong po ay hindi kung nasaan natagpuan ang kodigo. Ang tanong po ay, sino ang naglagay nito doon? Isang miyembro ng board ang umubo. Soliman, nag-aakusa ka ba ng ibang tao? Meron ka bang pangalan? Meron ka bang ebidensya? Napatahimik si Sinag. Wala. Wala siyang ebidensya. Tanging ang namnangiti lamang ni Perla ang kanyang nakita. Ngunit ano ang patunay noon? Salita niya laban sa salita ng isang balderrama. Mula sa hanay ng mga silyang nakalaan para sa mga bisita sa likuran, isang mahinang pagtikhim ang narinig. Nakaupo roon si Senyora Isadora at si Perla. Tahimik na nanonood. Ang mukha ng senyora ay puno ng pagmamataas, habang si Perla naman ay may bahid ng pagkaawa sa kanyang muka, isang perpektong pag-arte. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe sa board. Huwag kayong magkakamali ng desisyon. Nakita ni Sinag ang tingin na iyon at alam niyang tapos na ang laban. Ang desisyon ay matagal nang naisulat bago pa man siya pumasok sa silid na ito. Bumuntong hininga ang punong guro. Miss Soliman, kung wala ka nang maidaragdag, ang board ay magdedesisyon na. Nag-usap sila ng pabulong sa loob ng ilang sandali. Ang bawat segundo ay parang isang oras para kay Sinag. Pagkatapos, tumango ang punong guro. Hinarap niya muli si Sinag. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Dahil sa ebidensyang iprinisenta at sa kakulangan ng sapat na kontra-ebidensya mula sa iyong panig, ang disciplinary board ay nagkakaisang nagpasya. Napapikit si Sinag. Ito na, ang pagtatapos ng kanyang pangarap sa Maharlika. Na ikaw ay, biglang, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ping! Isang miyembro ng board ang napatingin sa kanyang laptop. Ping! Ping! Dalawa pang miyembro ang napatingin sa kani-kanilang mga telepono. Nagsimulang magkunot ang kanilang mga noo. Ping! 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 Halos lahat ng electronic device sa mesa, mga laptop, tablet at telepono ng mga miyembro ng board, pati na ang sa punong guro, ay tumunog ng sabay-sabay. Anong nangyayari? Tanong ng isang miyembro. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Ang punong guro, na halatang naasar sa interrupsyon, ay iritableng tiningnan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang notifikasyon, isang email. Nagsimula siyang magbasa. Dahan-dahan, ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Ang pagiging istrikto at formal ay napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Napabaling ang tingin niya mula sa screen kay Sinag at pagkatapos ay sa direksyon kung nasaan ang mga balderrama sa likuran. Ginoong punong guro,
Tanong ni Gingadong Salcedo na hindi nakatanggap ng email at walang alam sa nangyayari. Hindi siya sinagot ng punong guro. Muli itong tumingin sa screen, nag-scroll pababa. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Isang email na walang pangalan ng nagpadala. Isang anonymous na liham. Ngunit meron itong mga attachment, mga kopya ng bank transaction, mga resibo mula sa isang kumpanyang tinatawag na Silangan Builders at isang maikling mensahe. Ang tunay na pandaraya sa Maharlika ay hindi nangyayari sa loob ng examination hall. Hanapin ninyo sa mga libro ng accounting. Itinaas ng punong guro ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkalito at isang bagong tuklas na pagdududa. Tinitigan niya si Sinag na nakaupo lang doon, kasing gulat at kasing lito ng lahat. Sa gitna ng nagkakagulong-bulungan ng board, tumayo ang punong guro at malakas na ipinukpok ang kanyang kamay sa mesa. Ang pagdinig na ito ay ipinagpapaliban hanggang sa magkaroon ng pangalawang abiso. Deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga miyembro ng board. At isang agarang investigasyon ang ipinag-uutos ko. Isang kumpletong audit sa lahat ng pondo ng donasyon ng paaralan sa nakalipas na 10 taon. Ang biyahe pauwi mula sa paaralan ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ni Perla. Karaniwan, ang kanyang ina ay magkokomento tungkol sa mga damit ng ibang tao o sa mga balita sa business world. Ngunit ngayon, wala. Si Senyora Isadora ay nakatingin lang sa labas ng bintana ng kanilang mamahaling kotse, ngunit alam ni Perla na hindi tanawin ang kanyang tinitignan. Ang kanyang mga kamay na laging perpektong nakapatong sa kanyang kandungan ay bahagyang nanginginig. Ito ang unang beses na nakita ni Perla ang kanyang ina na hindi alam ang gagawin. Ang bakal na kontrol nito ay nagkaroon ng lamat. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Pagdating sa mansyon, dumiretso ang senyora sa kanyang study. Isinara niya ang pinto nang may kalabog na hindi nito karaniwang ginagawa. Naiwan si Perla sa malawak na foyer. Pakiramdam niya ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang palasyo ay biglang naging isang kulungan. Kinagabihan, ang takot ay napalitan ng galit. Sino ang may gawa nito? Sino ang naglakas loob na kalabanin sila? Mula sa labas ng study ng ina, dinig niya ang galit nitong boses na nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko tinatanong kung mahirap. Tinatanong ko kung magagawa mo. Sigaw ni Senyora Isadora. Ang kanyang boses ay basag sa galit. May utang na loob ka sa akin, Alberto? Huwag mong kakalimutan na ako ang naglagay sa'yo sa board na yan. Kailangan mong patigilin ang investigasyon na yan. Gumawa ka ng paraan. Sabihin mong may sakit ang auditor. Biglain mong mag-leave. Wala akong pakialam kung paano. Basta itigil mo yan bago pa sila makarating sa mga files ng library project. Napatakip si Perla sa kanyang bibig. Ang kanyang ina ay hindi lang nag-aalala. Ito ay nagpapanik. At handa itong gumamit ng kapangyarihan at panunumbat para lang pagtakpan ang kanilang mga sikreto. Kinabukasan sa eskwela, dala ni Perla ang paranoia na ito. Tinitignan niya ang lahat ng may pagdududa. Ang bawat bulungan ay tila tungkol sa kanya. Ang bawat tingin ay tila isang akusasyon. Nilapitan niya ang kanyang mga itinuturing na kaibigan sa kanilang paboritong tambayan sa ilalim ng isang puno ng akasya. Sino sa inyo ang nakakaalam? Bungad niya, walang anumang pagbati. Nagkatinginan ang mga kaibigan niya. Ha? Ang alinpi? Tanong ni Beatrice, ang kanyang kanang kamay. Ang email. Sino ang nagpadala ng email? Giit ni Perla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. May sinabi ba kayo kahit kanino? May pinagkatiwalaan ba kayong hindi dapat pagkatiwalaan? Perla, ano bang sinasabi mo? Sagot ng isa pa.
Wala kaming alam dyan. Bakit naman namin gagawin yun sa'yo? Ngunit hindi naniwala si Perla. Sa kanyang mundo, ang pagkakaibigan ay isang transaksyon. At kapag ang kapangyarihan ay nanghina, ang katapatan ay nawawala. Tinalikuran niya sila, iniwang naguguluhan. Kahit ang mga anino niya ay pinagdududahan na niya. At pagkatapos, nakita niya si Sinag. Naglalakad itong mag-isa sa pasilyo, dala ang kanyang mga libro. Tahimik, kalmado, masyadong kalmado para sa isang taong muntik nang mapaalis. Hindi napigilan ni Perla ang sarili. Hinarang niya ito. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Paano mo nalaman? Sino ang kasabwat mo? Huminto si Sinag at tinitigan siya. Ngunit wala na sa mga mata nito ang takot na dati niyang nakikita. Wala na ang pagkaawa. Napalitan ito ng isang bagay na mas mahirap basahin. Isang halo ng pagod at awa? Perla, hindi ako ang kalaban mo. Mahinahon na sabi ni Sinag. Ang tunay mong kalaban ay ang mga sikretong pinipilit ninyong itago. Ang kalmadong sagot na yon ay mas lalong nagpagalit kay Perla. Huwag kang magkunwari na inosente ka. Sisirain kita. Tandaan mo iyan. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan lang siya nito saglit na parang tinitignan ng isang batang nagwawala bago ito nagpatuloy sa paglakad. Naiwan si Perla na nanginginig sa galit at sa kawalan ng magawa. Ang kapangyarihan niyang manakot ay tila nawalan na ng talab. Gabi na nang umuwi si Perla, pagod at talunan. Madilim ang bahay. Hinanap niya ang kanyang ina. Nakita niya itong muli sa study, bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob, at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Senyora Isadora sa harap ng isang nakabukas na briefcase sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob nito ay mga bundle ng pera, makakapal na bundle ng tig-1,000 piso. Hindi pa nakakakita si Perla ng ganito karaming cash sa buong buhay niya. Dahan-dahan itong isinasara ng kanyang ina. Ang mukha nito ay determinado at walang emosyon. Ma, tawag ni Perla. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nagulat si Senyora Isadora at mabilis na isinara ang briefcase. Perla, anong ginagawa mo dyan? Para saan yan? Tanong ni Perla, itinuturo ang briefcase. Wala. Pambayad lang sa isang supplier. Isang emergency. Mabilis na sagot ng kanyang ina, ngunit umiiwas ito ng tingin. Ngunit alam ni Perla na hindi iyon totoo. Isang emergency? Isang supplier na kailangang bayaran ng cash sa gitna ng gabi? Alam niya kung ano yon. Iyon ay pampadulas. Iyon ay suhol. Naintindihan niya na ngayon. Ang kanyang ina ay hindi lang basta nagtatanggol. Gumagawa na ito ng isa pang krimen para pagtakpan ng nauna. Ang kaharian nila ay hindi lang nayayanig. Sila na mismo ang gumigiba nito mula sa loob. Lumipas ang 1 linggo. Para kay Sinag, bawat araw ay isang paghihintay na puno ng tensyon. Ang buong Maharlika ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Ang balita tungkol sa biglaang audit ay kumalat na parang apoy, ngunit walang opisyal na anunsyo ang ginawa. Ang kaso niya ay nakabinbin, isang tandang pananong na nakasabit sa kanyang kinabukasan. Sa kabila nito, patuloy siyang pumasok, patuloy siyang nag-aral, ngunit hindi na siya ang dagga ng Maharlika. Ang mga estudyante na narinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa investigasyon ay tinitignan na siya ngayon ng may halong pagtataka at respeto. Para sa ilan, siya ay isang misteryo. Para sa iba, isang simbolo ng paglaban. Ngunit ang kapangyarihan ng mga Valderrama, bagamat nayanig, ay hindi pa tuluyang gumuho. Ito ay parang isang halimaw na nasugatan, mas lalong naging mapanganib. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng gamit sa kanyang locker, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito
sa opisina ng punong guro. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na ba yon? Ang resulta ng investigasyon? Ang hustisyang matagal na niyang hinihintay? Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita, naghahanap ng kasagutan, at doon natagpuan niya ito. Ngunit hindi ito ang kasagutang kanyang inaasahan. Paksa. Resulta ng preliminary audit at desisyon sa iyong kaso, mahal na Sinag Soliman. Pagkatapos ng isang masusing paunang pagsisiyasat sa mga pondo ng donasyon, natuklasan ng administrasyon na ang mga alegasyon na ipinadala sa pamamagitan ng isang hindi kilalang email ay walang sapat na batayan at itinuturing na isang malisyosong pag-atake sa integridad ng ating mga benefactor. Ang pinuno ng audit team, si G. Alberto Reyes, ay biglaang nag-file ng medical leave dahil sa matinding stress, kaya't ang investigasyon ay opisyal nang itinitigil hanggang sa susunod na abiso. Napahawak si Sinag sa pader para suportahan ang sarili. Itinitigil? Walang batayan? Si G. Reyes, ang pangalang narinig ni Perla, nakausap ng ina nito. Ang suhol, gumana ito. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, kahit ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa namumuong luha. Kaugnay nito, dahil sa kaguluhang idinulot ng mga walang basehang akusasyon na ito, na malinaw na nag-ugat sa iyong kaso, na pagdesisyonan ng administrasyon na kailangan ng tapusin ang lahat ng issue para maibalik ang kaayusan sa Maharlika. Dahil dito, ang iyong kaso ng academic dishonesty ay isinasara na. Ngunit dahil sa iyong naging papel sa pagsira sa kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng campus, ang iyong scholarship ay opisyal ng binabawi. Epektibo kaagad. Ikaw ay binibigyan ng 24 na oras para ayusin ang iyong mga gamit at lisanin ang dormitoryo at ang campus. Salamat sa iyong maikling panahon sa Maharlika. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Binawi ang scholarship. Pinalalayas. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa tahimik na pasilyo. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaupo siya sa sahig, nakasandal sa malamig na bakal ng mga locker. Talunan siya. Sa huli, nanalo pa rin sila. Ang pera at kapangyarihan ay nagsalita. Binili nila ang katahimikan. Tinakpan nila ang katotohanan. At siya, ang maliit na balakid, ay tinanggal na lang na parang basura. Hindi niya namalayan ng oras. Nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas para tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad, pabalik sa kanyang dormitoryo. Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Ang lahat ng kanyang pangarap para sa lugar na ito ay naging abo. Nagsimula siyang mag-impake. Ang iilang damit, ang mga libro, ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Bawat bagay na kanyang inilalagay sa loob ng maleta ay tila isang paalam. Habang papalabas siya ng gusali, dala ang kanyang mga gamit, nakasalubong niya sina Perla at ang mga kaibigan nito. Huminto sila sa kanyang harapan, isang pader ng kayabangan. Aalis ka na pala, scholar? Sabi ni Perla. Ang bawat pantig ay puno ng lason. Sayang naman, akala ko pa naman matapang ka. I guess, hanggang dyan ka na lang talaga. Ang mga daga, dapat talaga sa labas lang, hindi sa loob ng palasyo. Nagtawanan ang mga kasama nito. Tinitigan lang sila ni Sinag. Wala na siyang lakas para sumagot. Wala nang salitang makakapagpaliwanag ng sakit at bigat sa kanyang dibdib. Nilampasan niya lang sila na parang hindi niya narinig at nagpatuloy sa paglakad. Nakarating siya sa tarangkahan ng Maharlika. Nagsimulang pumatak ang ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Doon, sa ilalim ng ulan, tumayo siya at tiningnan sa huling pagkakataon ang palasyong minsang naging pangarap niya at ngayon ay naging simbolo ng kanyang
pinakamalaking kabiguan. Lahat ay nawala. Pumunta siya sa pinakamalapit na waiting shed, basang-basa, at nanginginig sa ginaw at sa sakit. Umupo siya sa bangko, niyakap ang kanyang maleta, at doon, sa wakas, hinayaan niyang bumuhos ang mga luha. Umiyak siya ng umiyak, hindi lang para sa nawalang scholarship, kundi para sa nawalang hustisya, para sa mundong napakabuktot. Habang siya ay nakayuko at umiiyak, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay may hinihintay lang ito. Ngunit bumukas ang bintana sa backseat. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang edad. May buhok na medyo puti na sa kanyang mga sentido. At may mga matang puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng lungkot ang tumingin sa kanya. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Marahil sa isang lumang litrato o sa isang panaginip. Ang halo-halong patak ng ulan at luha sa kanyang mukha ang nagpalabo sa kanyang paningin. Isang tinig ang bumasag sa tunog ng ulan. Isang tinig na kalmado, ngunit may bigat at hindi maikakailang kapangyarihan. Sinag, tawag ng lalaki. Napatigil ang kanyang pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo. Paano nalaman ng estrangherong ito ang kanyang pangalan? Sa sino po kayo? Nauutal niyang tanong. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip isang pakiusap o marahil ay isang utos, ang kanyang sinabi, ang mga salitang babago sa lahat. Sumakay ka, uuwi na tayo. Ang mga salitang uuwi na tayo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Mas malakas pa sa patak ng ulan. Pagka-uwi, saan? Ang bahay na kanyang kinalakihan ay nasa kabilang bayan. Sino ang lalaking ito? Ngunit sa gitna ng kanyang pagod, sakit at kawalan ng pag-asa, may isang bagay sa tinig ng lalaki. Isang bagay na nag-aalok ng kaligtasan, walang pag-aalinlangan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinulot niya ang kanyang gamit at sumakay sa kotse. Ang loob ng sasakyan ay kabaliktaran ng magulong mundo sa labas. Tahimik, malinis, at may amoy ng katad. Walang nagsalita habang umaandar sila. Tanging ang marahang tunog ng windshield wipers ang maririnig. Pinagmamasdan ni Sinag ang lalaki mula sa salamin. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ngunit ramdam ni Sinag ang bigat na kanyang dinadala. Hindi sila dumaan sa daanang pamilyar kay Sinag. Sa halip, pumasok sila sa isang eksklusibong subdivision na may matataas na pader at mahigpit na seguridad. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon, isang bahay na mas malaki pa sa dormitoryo ng Maharlika. Nandito na tayo, sabi ng lalaki. Sa saan po tayo? Nanginginig na tanong ni Sinag. Sa bahay, simpleng sagot nito. Bumaba ito at magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Sa loob, ang lahat ay tila isang panaginip. Ngunit hindi ang karangyaan ang nakakuha ng atensyon ni Sinag. Ito ay ang isang malaking larawan na nakasabit sa pader ng grand staircase. Isang larawan ng lalaking kasama niya. At sa ilalim nito, isang maliit na plakeng tanso na may nakaukit na pangalan. Lakan Silang. Ang pangalan sa kanyang scholarship. Ang pangalan sa mga lumang dokumento. Ang nagtatag. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Humarap siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kayo po, anas niya. Kayo po si Lakan Silang. Tumango ang lalaki. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, ako nga. Lumapit siya kay Sinag. Pero higit pa riyan, meron pa akong ibang pangalan na mas gusto kong itawag mo sa akin. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na matagal nang tinago. Sinag, ako ang iyong ama. Ang mga salitang yon ay parang isang kulog
na yumanig sa buong pagkatao ni Sinag. Ama? Paano? Ang alam niya, ulila na siya sa ama. Pero, ang tatay ko, patay na raw po siya. Isang kwentong kinailangan kong gawin para protektahan ka. Malumanay na paliwanag ni Lakan. Itinago kita sa isang simpleng pamumuhay, ipinagkatiwala sa mga taong mapagkakatiwalaan para lumaki kang hindi nasisilaw sa yaman o sa pangalan. Gusto kong matutunan mo ang tunay na halaga ng dignidad, isang bagay na hindi nabibili. At hindi mo ako binigo, anak. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Sinag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla at sa isang damdaming hindi niya maintindihan. Bakit po ngayon lang kayo nagpakita? Dahil kailangan kong tapusin ang isang laban ng patago. Sagot ni Lakan, ang kanyang mukha ay bumagsik. Matagal ko nang minamanmana ng pagnanakaw ng mga Valderrama sa loob ng sarili kong paaralan. Ang pagpapadala ng anonymous na email sa hearing mo, ako ang may gawa noon. Ngunit minaliit ko ang kanilang kapit sa administrasyon. Minaliit ko ang kanilang kasakiman. At nang saktan ka na nila, ng harapan, nang tanggalan ka nila ng lahat. Doon, tumawid na sila sa guhit. Tapos na ang pagtatago. Oras na para bawiin ang lahat. Kinabukasan ang Maharlika ay naghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Ang Valderrama Legacy Award, isang parangal na ibinibigay sa pamilya para sa kanilang walang sawang suporta sa paaralan. Ang auditorium ay puno ng mga importanteng tao, mga mamamahayag at mga estudyante. Sa entablado, buong pagmamalaking tumayo si Senyora Isadora Valderrama sa podium, nagbibigay ng kanyang talumpati. Ang legasya ng aming pamilya ay itinayo sa integridad, sa pagtulong sa kapwa, at sa paniniwala na ang edukasyon ang susi sa isang magandang kinabukasan. Habang nagsasalita siya, si Sinag, na ngayon ay nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng puting bestida, ay nakatayo sa likod ng entablado sa tabi ng kanyang ama. Handa ka na ba? Tanong ni Lakan. Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kasagsagan ng palakpakan, habang iaabot na ng punong guro ang tropeyo kay Senyora Isadora, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong auditorium. Ang malalaking pinto sa likuran ay bumukas ng sabay. Ang lahat ng tao ay napalingon. Ang palakpakan ay humina at tuluyang namatay. Mula sa liwanag ng pinto, isang anino ang nabuo. Isang lalaking may tindig ng isang hari. Naglalakad ng may awtoridad. At sa tabi niya, ang babaeng ilang araw lang ang nakalipas ay kanilang itinakwil at ipinahiya. Si Lakan Silang at si Sinag Soliman. Huminto ang paghinga ng lahat. Ang mga miyembro ng board ay napanganga. Ang punong guro ay natigilan. Ang tropeyo ay muntik nang mabitawan. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Senyora Isadora at Perla ay unti-unting naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Dahan-dahan ngunit may determinasyon, umakyat sa entablado si Lakan at Sinag. Kinuha ni Lakan ang mikropono mula sa natutulalang punong guro. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Maraming salamat, Senyora Valderrama, sa iyong mga salita. Ang integridad ay tunay ngang isang napakahalagang bagay. Tumingin siya sa buong audience, pagkatapos ay kay Sinag. Ngayong araw, gusto kong magpakilala ng isang tunay na legasya. Isang legasyang itinayo hindi sa pera, kundi sa tibay ng loob at dignidad. Hinawakan niya ang balikat ni Sinag. Ang katahimikan sa auditorium ay nakabibingi. Isang karangalan na ipakilala sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang lumakas, puno ng kapangyarihan at pagmamalaki.
ang anak ko at ang tunay na tagapagmana ng Maharlika. Itinaas niya ang kamay ni Sinag, si Sinag Silang. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan. Si Senyora Isadora at Perla ay napaurong. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang papel. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Sumenyas, silakan-silang sa mga security personnel sa gilid ng entablado. Isang malaking projector screen sa likod nila ang biglang umilaw at ang mga gwardiya ay nagsimulang maglakad papalapit. Dala ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang auditorium ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas at magulong bulungan. Anak, siya ang tagapagmana. Ang mga kamera ng media ay mabilis na umikot mula sa mga Valderrama patungo kay Sinag na nakatayong matatag sa tabi ng kanyang ama. Sa entablado, si Senyora Isadora ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Kasinungalingan, sigaw niya sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sino ka para basta na lang sumulpot at maghahasik ng ganitong paninira? Matagal nang nawala si Lakan Silang. Isa kang impostor. Ngumiti lang si Lakan Silang. Talaga ba, Isadora? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Nakalimutan mo na ba ang hitsura ng taong tinulungan mong paalisin sa sarili niyang kumpanya at paaralan 10 taon na ang nakalipas? Ang mga salitang yon ay tumama kay Senyora Isadora na parang sampal. Ang kanyang pagtanggi ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagpapanik. Ngayon, patuloy ni Lakan, habang ang projector screen sa likod nila ay nagpapakita ng logo ng Maharlika. Simulan na natin ang tunay na parangal. Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, mga bank statement, mga pekeng resibo, mga flowchart na nagpapakita kung paano inililipat ang pera mula sa pondo ng donasyon ng Maharlika patungo sa mga dummy account at, sa huli, sa mga account ng Valderrama Corporation. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Sa loob ng 10 taon, paliwanag ni Lakan, ang kanyang boses ay parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Ang pamilya Valderrama ay sistematikong nagnakaw ng halos 200 milyong piso mula sa pondo ng paaralan. Pondo para sa scholarship. Pondo para sa mga guro. Pondo para sa mga pasilidad na hindi kailanman naitayo. Ang larawan ng Silangan Builders at ang pekeng address nito ay lumitaw sa screen. Ginamit nila ang mga kumpanyang multo para labhan ng pera. Ang library project na kanilang ipinagmamalaki, isa lamang itong malaking palabas para makakuha ng 100 milyon. Sa bawat revelasyon, ang mga tao sa audience ay napapasinghap. Ang mga miyembro ng board na kasabwat ay namutla at dahan-dahang lumalayo sa mga Valderrama. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Desperadong sigaw ni Senyora Isadora. Sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit hinarang siya ng mga security personnel. Ang mga pulis na tahimik na pumasok mula sa mga gilid ng auditorium ay nagsimula ng umakyat sa entablado. Mayroon akong mga testigo, sabi ni Lakan, at ang pinakamahalaga sa kanila ay ang taong inakala ninyong nabayaran na ninyo para manahimik. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang isang lalaking payat at takot na takot. Si G. Alberto Reyes, ang auditor. Patawad po, sabi nito habang nanginginig. Pinilit lang po nila ako. Tinakot nila ang pamilya ko. Inilabas nito ang isang recorder. Pero nai-record ko po ang lahat ng usapan namin. Iyon na ang huling dagok. Nang makita ni Senyora Isadora ang mga pulis na papalapit na may dalang posas, ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyang gumuho. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ako si Isadora Valderrama. Hindi niyo alam.
kung sino ang kinakalaban ninyo. Nagwala siya. Nagpupumiglas habang pinoposasan siya ng mga pulis. Ang kanyang marangyang imahe ay nawasak sa harap ng daan-daang tao at ng mga kumikislap na kamera. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang paningin ni Sinag ay napunta kay Perla. Nakatayo si Perla sa isang sulok ng entablado, tila isang estatwang gawa sa yelo. Nakatingin siya sa kanyang inang hinihila palayo, sa kanyang mundong gumuho, sa mga taong dati humahanga sa kanya pero ngayoy nakatingin ng may pandidiri. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon, na parang ang kanyang kaluluwa ay umalis na sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang galit, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang batang babaeng naliligaw at wasak. Nang madala na ng mga pulis si Senyora Isadora, ang atensyon ng lahat ay bumalik sa entablado. Nagtama ang paningin ni Sinag at Perla. Walang sinabi si Sinag. Wala siya niyang maramdamang galit o paghihiganti. Tanging isang malalim na pagod at isang kurot ng awa. Biglang, ang mga tuhod ni Perla ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga kumikinang na konfeti mula sa dapat sanay selebrasyon nila. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa harap ng lahat, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang pag-iyak ng prinsesa. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit, kahihiyan at pagkawala. Isang tunog na nagmumula sa isang pusong tuluyan ng nabasag. Ang reyna ay nahulog na. Ang kanyang kaharian ay naging abo. Dahan-dahang lumapit si Sinag. Tumingala si Perla, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at makeup. Inaasahan niya ang pangungutya, ang panunumbat. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Sa halip yumuko siya. Inilapag ang isang botelya ng tubig sa tabi ni Perla at pagkatapos ay tumayo at tinalikuran na ito. Isang simpleng kilos, hindi ng pagpapatawad, hindi pa. Ngunit hindi rin ng paghihiganti. Isang kilos na nagsasabing, tapos na ang laban. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga Balderrama ay yumanig sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa maharlikang aralan ng silangan, ito ay naging simula ng isang malawakang pagbabago. Sa pamumuno ni Lacan Silang, na muling umupo bilang chairman ng board, ang paaralan ay dumaan sa isang masusing paglilinis. Ang mga kasabot na miyembro ng board ay tinanggal. Ang mga patakarang hindi patas ay binago. Ang pera ng paaralan ay muling ibinalik sa kung saan ito nararapat, sa edukasyon. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Sinag. Hindi na siya si Sinag Soliman, ang tahimik na scholar. Hindi rin siya si Sinag Silang, ang biglaang tagapagmana. Siya ay si Sinag lang, isang boses na may bigat, isang presensyang may respeto. Sa boto ng buong student body at ng bagong board of trustees, siya ang itinalagang kauna-unahang student representative sa mismong board, isang posisyong nilikha ng kanyang ama para masigurong ang boses ng mga mag-aaral ay laging maririnig. Isang hapon, sa isang conference room na dati naging saksi sa kanyang paglilitis, si Sinag ngayon ay nakaupo na sa lamesa bilang isa sa mga panelist. Kasama niya ang kanyang ama at ang mga bagong miyembro ng board. Ngunit hindi sila nag-a-audit ng pera. Sila ay nag-i-interview ng mga bagong aplikante para sa isang pinalawak at mas pinalaking programa. Ang Lacan Scholarship Program ay muling isinilang, mas malaki, mas patas, at mas bukas sa lahat ng karapat-dapat, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa iyong palagay? Tanong ni Sinag sa isang nanginginig ngunit determinadong babae sa kanyang harapan. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang scholar ng Maharlika? Tapang po, mabilis na sagot ng aplikante. Tapang na mangarap, tapang na mag-aral, at higit sa lahat, tapang na manindigan para sa tama, kahit na ikaw ay nag-iisa. Ngumiti si Sinag.
Isang tunay na ngiti. Salamat. Tatawagan ka na lang namin. Pagkatapos ng mahabang araw ng mga interview, naglalakad si Sinag sa pasilyo kasama ang kanyang ama. Ipinagmamalaki kita, anak, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Natutunan ko po ang lahat mula sa inyo, Itay. Sagot ni Sinag. Itinuro ninyo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pangalan, kundi sa paninindigan. Nang makarating siya sa kanyang opisina, isang maliit na silid na ibinigay para sa student representative, isang sobre ang naghihintay sa kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit pamilyar ang sulat kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang maikling sulat lang ang nakasulat. Sinag. Walang salita ang sapat para sabihin ang sorry. Siguro, hindi ko pa kayang sabihin ng harapan. Pero gusto kong malaman mo na sinimulan ko ng bayaran ang mga kasalanan ko. Hindi sa korte, kundi sa sarili ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang maliit na charity foundation. Dito, natutunan kong ang halaga ng isang tao ay wala sa kung anong hawak niya, kundi sa kung anong kaya niyang ibigay. Salamat sa paglagay ng bote ng tubig sa tabi ko nung araw na yon. Sa gitna ng lahat ng galit, iyon lang ang tanging kabaitan na natanggap ko. Baka yun na rin ang nagligtas sa akin. Perla. Hinawakan ni Sinag ang sulat. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang sugat ay malalim at ang peklat ay mananatili. Ngunit sa pagbabasa ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang bahagi ng bigat sa kanyang puso na gumaan. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay, ngunit marahil, ito na ang unang hakbang. Ang huling eksena ng kwento ay naganap sa orientation para sa mga bagong mag-aaral. Sa parehong auditorium kung saan nangyari ang lahat, nakatayo si Sinag sa entablado, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang panauhing tagapagsalita. Tumingin siya sa daan-daang muka sa kanyang harapan. Mga mukhang puno ng pangarap, pag-asa at kaunting kaba. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila. Magandang umaga sa inyong lahat at maligayang pagdating sa maharlikang aralan ng silangan. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Ang pangalan ko ay Sinag at tulad ninyo, minsan din akong tumayo dyan, isang baguhan na may daladalang pangarap. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay. Hindi niya binanggit ang mga pangalan. Hindi niya inilahad ang bawat masakit na detalye. Sa halip, ibinahagi niya ang mga aral. Ang aral ng pagiging matatag sa gitna ng pang-aapi. Ang aral na ang dignidad ay isang bagay na walang sinuman ang makakaagaw mula sa iyo. Dito sa Maharlika, pagtatapos niya, matututunan ninyo ang tungkol sa agham, sa sining, sa kasaysayan. Ngunit sana, higit pa riyan, matutunan ninyo ang tungkol sa inyong mga sarili. Alamin ninyo kung ano ang tama. At kapag nalaman ninyo na huwag ninyo itong bibitawan. Tumingin siya sa bintana, sa likod ng auditorium. Ang sikat ng araw ay pumapasok, nagbibigay liwanag sa buong silid. Tandaan ninyo, sabi niya, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may paparating na bagong sinag. At dito po nagtatapos ang makulay at makahulugang paglalakbay ni Sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, bilang inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa huli. Ang samahan ninyo sa bawat kabanata ay ang nagsilbing inspirasyon upang bigyang buhay ang bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi lamang si Sinag, Perla o si Lakan ang aking nakasama. Pakiramdam ko ay kasama ko rin kayo sa bawat sandali. Sa bawat luha ni Sinag, tayo'y nasaktan. Sa bawat pagbangon niya, tayo'y nagdiwang. Ang kanyang kwento ay naging isang paalala sa akin
At sanay sa inyo rin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob na manindigan para sa tama at sa kabutihan ng pusong marunong magpatawad. Sana sa kwento ni Sinag ay muli nating natagpuan ang aral na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling sinag sa ating kalooban. Isang liwanag na kayang magbigay pag-asa hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay para sa inyo. Kaya naman, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa, at laging piliin ang kabutihan. Maraming salamat po.